Nagsagawa na ng full force ang operasyon ng mga men in uniform upang arestuhin si Pangulong Kuting Jr. matapos mapatunayan ng natotoo ang mga kasong ilalaban sa Kenya. Ang mga puwersa ng kapulisan at militar ay nagkaisa sa pagpapalakas ng seguridad at pagbabantay sa paligid ng Malacanang sa ilalim ng utos ng korte na naglalayon sa agarang pagpapatupad ng mga legal na hakbang. Matapos ang ilang buwang investigasyon, napatunayan ng korte ang mga kasong isinampa laban sa Pangulo. Ayon sa mga ulat, kabilang dito ang mga kaso ng katiwalian, pang-aabuso sa kapangyarihan at iba pang mga seryosong akusasyon na nagdudulot ng malaking kontrobersya sa kanyang pamumuno. Ang mga detalyadong ebidensya na iniharap ay sapat na upang maglabas ng warrant of arrest para kay Kuting Jr. Patuloy na binabantayan ang sitwasyon ng publiko habang inaasahan ang mabilisan na pagtugon ng pamahalaan sa krisis na ito. Ang mga mamamayan ay hinihikayat na manatiling kalmado at sundin ang mga opisyal na anunsyo upang maiwasan ang anumang kabuluhan. Samantala, nagpahayag ng kumpiyansa ang mga otoridad na magiging maayos at patas ang prosesong legal laban sa Pangulo. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sugip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. May 5 million na nga tayo. Pero ang dami, may mga barangay zero. Kasi may mga barangay na pilosopo. meron dyan barangay. Isa FG. Sir, 1,000 tao dito. 1,000 botante dito. Panay pilosopo. Sino ba yung nag-ano? Sinagot ko nga eh. Sige, recruit ka lang. Pagka nag-iisa ka lang, yung buong pamilya mo na lang FGF. Taka ng mga yan. Tapos, kita mo yan, kung magkagera, kita mo biglang dadami kayo. Isa lang per barangay pala. Basta may isang leader kada barangay. Yan yung ini-stress ni Commander Bukay, ni General Metran. 4-star General Metran. Guerrilla General, no? Kamusta sa mga ating mga commander? Mga ating, Bukay, tignan mo nga, magkano ka na? 4-star, 4-star. Luzon, Visayas, Mindanao, no? Mga area command. I-promote na natin 4-star. Marami naman eh. Tapos mga 3-star, yung mga regional. Mga ano. Yun, regional, tapos provincial. No? Sabi nga namin eh, pwede kang basta may 200,000 ka, thereabouts, ng mga tao. 200,000 na nahawak. 4-star ka, mga ganon. Kasi iipin natin 150,000 4-star eh. Ang PNP natin 200,000 4-star. So thereabouts, mga 200 to 300,000 na katao. Oh. Isipin mo kung ano ka, may 1,000,000 ka na taong hawak, kanip yun, ano? Kasi kung 5 milyon tayo, there's got to be someone, somewhere, who has 1 million na under him, considering yung Luzon ba, o Visayas, o Mindanao, no? Yung area, no? Group of islands. Kaya kunyari, Northern Luzon, Southern Luzon, CAR, NCR, 4 yan no? Tapos nun sa Visayas, tapos sa Mindanao, may ARMM pa. Oh, imagine that. Kung FGF Saba, baka mabot ng, hindi, ilan ba tao ron? Kung lahat ng taga-Sabang Pilipino, no, FGF. So, kung marami kang tao, pwede ka talagang 4-star, no? Si Bukay nga, sabi ko, eventually, pagka pumutok tong gera panay 5-star na kayo 5-star. Tapos ang 5-star yung mga area commander. Kasi daming tao Abot man tayo ng 20 million. So dami ng Pilipino, 119 million tayo. Meron ka lang makuha dyan mga 20M. Okay na, fight na yan. Kasi kung 20M, pumatay ka ng tig-10, 200 million na yung kalaban. Umiiyak na yan. Kung tig-20, 400 million. Uy, maubos na yung reservice nila.
kunting 20 pala, no? kunting, kunting 100, ubos sila. Atin na yung China. Atin na yung China, no? Kaya ako nagsasalita para kung may mangyari sa akin, at least alam niya yung logic, no? Alam niya yung the way I think. Hindi ko kailangan, PNP hindi ko kailangan ng 5 milyong katao. Kung gusto kong tarantaduhin kayo, kung gusto kong gaguhin kayong lahat, kailangan ko lang mga 500 tao. 100 targets, high value targets. Bagsak lahat. One day. Ganun yan. Bibigyan ko lang yan ng timing. Sinasabi ko na yan noon. Pinag-usapan na namin yan ng mga retired, mga P-mayor. Pinag-usapan namin yan, mga underclass. 500 katao. Volunteer. Kailangan ko lang isang, 100 tao. 100. Kasi ikaw na magre-recruit ng 5. No, tig-4. No, para maging 500. 100 tao na naniniwala sa akin. That's how I was thinking, tapos noon, 100 tao, panay mga opisyal, o kaya mga retired na mga enlisted men na nakasama ko, naniniwala sa akin. Gusto niyong tumigil yung korupsyon because we feel so frustrated, so perplexed, so disgruntled, so disappointed with the way our Philippines is going. May final hindi pa namin napag-uusapan ni Commander Buka yan. No, kunwari. Ng mga commander. Pero yun naman ang utak ko, no. Kung gustong tarantaduhin ng FGF ang itong sitwasyon natin, kung gusto namin ayusin to, kaya namin. No? Kita niyo yung hindi ko kailangan ng 5 milyong katao. Kailangan ko lang 100 na tao na mag-recruit ng 4 pa para maging 500. About 100, 5 fingers, the way I was saying. So, team leader yung 100, lahat yung 100, and then, boom, 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 tigli-5 kayo, 5 fingers. Bahala kayo, hindi ako magre-recruit nun, kayo na. And then, kayo mag-uusap-usap. Close mo yun. May tiwala ka doon. And you work as a team. Ako naman, nasasabihin ko lang, 6 na buwan. Let's say, kunwari, December 24, hindi ngayon, kunyari somewhere, o February 14, yung mga tipong date na itong mga high-value target, nagre-relax. With family, with kabit, or simply relaxing. Ang maganda, gathered in one location. Sus Mariosep, bonus. Ilang kayo magdadama dyan ng operative kayo, kunyari, 5 ka. Ang target mo, isa doon sa 100 na high value target. Na gusto nyo i-raffle pa i-raffle. Yun lang ang gagawin ko O sige, raffle, bito. O, raffle, boom, kunana. Meeting yung 100. Hindi kasama doon yung 4 na kasama niya. 100 lang. Yung mga operative ko. O mga team leader ba? 100, tapos nun, boom, kunana. O, sino na bunot mo? Ay, si Senator. Ay, si Uy, si Bangs. O, ay, si ganyan. O, wala akong pakialam. Basta, nandun yung target Hindi naman ako gumawa ng target. Or pwede akong gumawa ng target, o kaya, meron akong basis doon sa target. Kasi kung ang iniisip mo, panay mga korap, o kaya panay mga magnanakaw, at hindi na umubra yung sistema natin, at tinatarantado talaga yung mga institusyon natin, ang dali. Ang kinakailangan nyo may nag-iisip At may tarantado. Na gustong maging tarantado, kasi tarantado kayo Mga PI kayo. Nananahimik ng tao, retired na yung tao Tangina nyo, hayop kayo. Kunyari, yung 100, high value target, sabihin ko lang, Christmas. China, bibilangan yan. Christmas ng 2025. Tagal sir. Ngayon, bakit ako didiktahan nyo? Ako magdidikta.
Kayo mga nanonood. Kasi, Sir, ang tagal noon, ubus lang ka ba ng bayan? Marunong pa kayo sa akin. Putya, ako yung direktor. Ako yung magsasalita. Oh. Hypothetical to, no? Dinawin ko, ano? Kaya mamaya, may misinterpretin na naman ang mga gago, mga bobo, eh. Si Pinoy Survivor, ganyan-ganyan. Tado. Kaya nga, I am trying to think aloud na sa mga tarantado at maduduming pag-iisip. Kaya ganyan, binabanatan nyo si Inday Sara. Ba, gusto nyo sirain yung tao, huhugot kayo. 50,000 na envelope, pinamimigay niya. Putya, kayo. Kaya nga backfire kayo kung mamigay kayo milyon Hanip kayo. Pera ng taong bayan din naman lahat yan Oh, puti yung si Sara, pinamimigay niya, may makikinabang na mahirap. Tarantado. Kayo binulsan nyo Kayo nakakabili kayo ng mga Ferrari, mga Lamborghini, mga sasakyan na maganda Nakakabili kayo mansion sa Forbes Park. Hayop kayo. Maka-maintain kayo ng mga kondo, may kabit sa loob, may dagdag. May kondo. Saan ba nakakabili ng kondo, may kabit na? Hanip, ano? Hindi. Bibili ka ng kondo, meron ng babae doon sa loob. Bastos nyo. Walang yaki, pera ng taong bayan. Ay, atakin sana kayo sa bad. So, yun. High value target. Ganun ako nag-isip noon. Wala pa yung FGF, kaya wag niyo dadamay yung FGF. Ako yung ano yun. At that time, iniisip ko, kung Your Honor, I just said, kung my dirty mind was speaking, kung meron bang violation ng batas niyan sa konstitusyon? Wala. Attempting to commit murder. Wala pa nga yung pangalan ng high value target yung mga magnanakaw, sige, kayo magreklamo. Inaamin nyo, kayo magnanakaw. Imagine lahat ng magnanakaw na yan. Isang araw, 100. Patay lahat. Kaya nga, ako yung team leader, kakusapin ko yung isang team leader, at saka isa pa. Ilan tayo? 20. Pare, kailan ba yung nandyan silang lahat? Hanip, no? Upakan natin. Yung nandyan silang lahat in a public place. Hindi doon sa loob ng palasyo. Mahirap doon, may PSG, dami security. Pero kung maganda type lang signature. Signature ba? May challenge. Sipin mo, pasukin mo yun, na wala silang kamalay-malay, and then, timbog lahat. Timbog lahat, no? O kaya doon sa Congress, o kaya sa, imagine, kung SONA, nandun lahat. Mag-usap na yung 500, paano gagawin yan? Nandun lahat Nandun lahat ng high value target. Ngunit banata mo ng biological weapon, no? Yari. Hindi. Madadama yung iba. Ay, sasabihin ng iba, collateral damage. Ay, nako. Ganun yung utak ng mastermind. Pinag-uusapan namin yan noon pa, na kasi frustrated kami noon, na panahon pa yan ni Duterte. Sorry PRRD nung pa namin pinag-usap. Ay, hindi, 1986 pa. 1986 pa. Oo. Sila nasa nagturo niyan God Save the Queen. Putang inang yan. Yun yung mga ranger, mga kabady, at mga retired na nagrebelde. Nagrebelde kayo. Sumama kayo. Nakilaw kayo. Hindi nyo man lang alam kung ano yung purpose nung sinasalihan ninyong kudeta. Yung God Save the Queen na yan. By the heading, by the title, God Save the Queen. The Queen was Cory Aquino. God Save the Queen. Ibig sabihin, si Cory Aquino, hindi mo, sino ang target mo? All the left-leaning people
in government. In her government. Imagine that. Oh. Eh, iba sumali, hindi nila alam ba't sila sumasali. I had the benefit noon na nag-iisip yung boss ko eh. Habang nag-iisip, ayan, thinking aloud din. Kagaya ko ngayon, thinking aloud. Kwento. Imagine yun, surgical operation yun, strike, pang. Pero ang problema kasi, panay ganoon. At yung ginawa nila noon, kwentong barbero, inuman, ganyan. Pagka inuman kasi yung pagre-recruit mo, sali ko mista. I commit myself. Pare, may blood compact pa kayo. I commit myself po siya. Eh, mahirap yun, maboboting usapan yon. Iba yung galing sa puso na talagang ang purpose mo is for country. So, yun yung mga mali nun eh. Maraming ganon, pero kulang sa birada. Ako nasubukan ko yun eh, na kunyari may common cause kayo, kahit ex-convict, madadala mo, ako, nasubukan ko yun, madadala mo towards a common purpose, a focused purpose, and then, mabira mo yung mga target. Walang pera eh. Walang involved na pera, walang sweldo, sigarilyo lang. Imagine that. Samahan lang. And you can lead a group of people who will follow you, your footsteps, who believe in the idea, in the concept, and then bang. It can be done. So, hanip. Kaya nga, that thought, plus yung mga EDSA na yan, ek na yan, God Save the Queen na yan, nandito, no? Kaya nga nung pinag-usapan namin ng mga underclass, sabi nila, sir, volunteer ako, mga 84, 85, 86, etc., no? Eh, kilala nila ako eh, no? Na pati mga naging mga tauhan ko. Kasi pag sinabi ko, alam nila na I mean it. Sabi ko, pagka walang mangyari sa korupsyon, madali yan eh. Upakan na lang natin eh. Isang araw, bagsak lahat yan eh. Oh, kaya ako kayo nawawalan ng pag-asa, Pilipino. Ako tawa-tawa lang eh. Tawa-tawa. Bakit sinasabi yun? No? Kasi, wag niyong tatarantaduhin yung FGF. Wag niyong gagawa ng kwento yung FGF. Ako, gawan niyo akong kwento, okay lang ako. No, gawan niyo akong kwento. Pero wag kayong magkakamali kasi nandyan yung FGF eh. Sumusuporta sa akin yung FGF eh. pagka ay gawin kayo sa akin eh, susunod yan eh, mamumroblema kayo. Di ba mas maganda na ang iniisip lang namin, defense of the family, defense of the Filipino people, helping the AFP, the PNP, helping government. Di ba ganon? Sa mga nagsasabing mali yung neutral, oo, mag-agree ako, pero I prefer to stay neutral. Oh, di ba? We prefer to stay neutral. Bakit? Politika lang yan. Magpatayan kayo kung gusto nyo. BBM, Duterte, mag-usap na lang kayo. Pwede naman, nag-usap kayo dati. Nung kampanya, unity nga kayo eh. Ngayon ko, hindi nyo na mare-resolve yung inyong samahan na unity, hindi nyo na makukuha na maayos pa. At tarantado kasi itong mga tauhan mo, BBM, o baka ikaw rin, no? Baka ikaw rin, no? Manggagamit, yung ganun ba? Walang utang na loob. Tatay Duterte, pinalibing yung tatay mo, no? Nakiusap ka. Tumakbo si Vice President Sara under you. Eh, pwede naman magpresidente yung tao eh. Pero, nabola nyo yung tao. Excuse me, nabola nyo. Ang daming nagalit nga nun. Pati nga Duterte, nagalit yung anak niya eh. Nilatag na ng tatay. Tatakbo ko na ng presidente. Ano ba ginagawa mo? Oh. Ano ka ba, Inday?
O, di ba? Tigas ng ulo mo eh. Presidente na ako. Hawak ko lahat. Ay, yung mga partido, sipsipan nga eh. Tapos, magtatayo ka sarili mong partido. What are you trying to prove? I'm better than the father. Ay, sorry Tatay Digong, tsaka Inday Sara. Real talk lang, real talk. Because, umusbong itong isa eh. Si Amy. Friendship. BFF. Puta na, why don't you run? I remember nga si General Pokis eh. Na somewhere in Facebook, either sa mga comment-comment, kasi gusto niya tumakbo si Inday Sara sa presidente. Ako, gusto kong tumakbo si Sara, vice president. Sa totoo lang. Ina-analyze ko kasi. Bata pa si Inday, she has all the time in the world. Si BBM, kung di natin susubukan, 60 plus na si BBM. By the time na 6 years, takbo si BBM, mag-vice kay Inday Sara, yun yung ano eh, ni General Poki. Sir, magandang umaga sa'yo. Snappy ka talaga, sir eh. Yan, isa yan sa mga magigiting na yan. I hope na he ends up somewhere in government, no? Snappy yan, si General Pokis. 81. Yan, si Orlando De Leon, snappy rin yan, na 82. No? Urig 81 yata. Tapos naging 82, snappy yan si sila Joe. Mga ano yan, principal ng mga P-mayor. So, ang ano dyan, si General Poki, sinasabi niya, Inday Sara, ang presidente, vice president niya si BBM. Total, talo si BBM eh. Kay pangalan to. Si Lenny, no? Ngayon, nag-argue ako sa kanya, Sir, si BBM, 60 plus na. By the time mag-presidente siya, 64, kunyari, plus 6, 70 years old na siya. O de, pwede naman pa, parang Duterte. Eh si Sara, sir, by the time na tumakbo siya, 43, plus 49 pa lang siya. Tapos na siya presidente. Sayang. Pwede naman mag-busy muna si Sara, learn the ropes, total. Nakakailang term pa lang siya mag-mayor, 2 years. O de, mag-aral-aral muna siya. Sige sa cabinet, pwede siya whatever cabinet. Sabi ko, DILG, para kontrolado niyo yung o kaya, defense. O whatever, no? Vice President ka, tandem mo presidente. So, argue ako. Tanga rin ako eh. Hindi ko pa nakikita yung wisdom na yung sinabi ni Duterte, durog yan. Wala nakinig eh, no? Wala nakinig doon sa matanda. Eh, paano? Si Inday eh. Sinabi ni Inday, tatakbo siya, vice president. So what are you trying to prove? Ayan na, nilatag ng tatay. Tapos nun, putya, magpa-vice president ka. Nakakapanlambot ka. Iha, nakakapanlambot ka. Presidente ni tatay. Presidente na ako eh. Tapos tatakbo ka, bise. Eh gusto ko tumakbo ka, presidente. At dyan yung PDP laban, no? Puta. Tanggapin mo na yun. Lahat in a silver platter. Hindi, ang gusto ni Inday, tumakbong vice, pinagbigyan. Kaya nga nakaka-bad trip talaga eh. Nakaka-bad trip. You know, pero hindi nyo mapipigilan yung pagiging presidente ni Inday. Hindi nyo mapipigilan yon, no? Unless na birahin nyo si Inday. Magagalit sa inyo langit. Maraming yayariin namin kayo talaga pagka ganun ang ginawa nyo. Babaksak talaga kayo, isa-isa, sabay-sabay. So, yun, Inday can take her time. Pwede nga ngayon, wala siyang gawin eh. Filipino people, pwedeng wala siyang gawin ngayon. Wala lang. Nakaganon lang. Pinapanood lang tayo. Napanood ako. Hello, love you, Inday. Pinapanood lang tayo. Napanood lang yung mga rally. Yung mga maisog rally na yan. Ay, nako.
Kaya ka nga sinasabi ko eh, ang key dito, no, parang yung mga key moments sa mga vlog, ano, ang key dito, Inday, hanggang hindi kumikilos si Inday, hanggang hindi siya nagsasabi, tapusin na natin to. Si rally hanggang magkapaguran tayo, and then she can always run sa 2028. But, kinakailangan bantayan ni Inday yung kanyang rating. Oh. Pero, Madam Inday, kung gano'n ang ginagawa mo, parang politika ka na rin eh. Parang, bakit why think of rating, why think of image, why think of 2028 pa? Why don't you think Filipino? Why don't you think of country? Kasi ayaw mo man na gumalaw ka ngayon, eh ikaw ang vice president eh. Sayad yung presidente eh. Pucha, bad trip yung presidente. Ginamit ka. Hindi na kami kinakailangan, sa totoo lang, hindi na kami kinakailangan magkwentuhan, bangag, putang na, biyahe-biyahe, gastos kaliwa kanan, na-authorize ang korupsyon, putya, hindi siya nagpapatakbo ng bansa, confused, magsalita, natatameme sa pagsalita lang eh. Ha? Ano yun? What's that? What's that? Why is it funny, Mr. President? What? The narrative. Putya. Kausap ka, interview ka, tapos ba? Tatawa-tawa ka. Tapos, Mr. President, are you taking a drug test? Tapos tatawanan niya, no? No, may sabit yung presidente. Tapos nakokorrupt yung mga institutions na ngayon. And then, binibili nila lahat. And then, here we are. Kung isipin mo pa in 2028, you will be like one of them. Madam Inday. Oy, piso ha, piso. Piso, Madam Inday ha. Piso. Hindi. I will not charge. Libre yan, libre. I will not charge. So, balik tayo doon sa 4 pesos. 4 pesos pa rin. Walang charge yan. Libre yan, yung advice na yan. You will be like them. A politician. Na sarili lang iniisip. Hindi bayan. Eh kasi pagka ganyan, ang nasa puso, Madam Inday, no? Inday, Sara, ang nasa puso, dapat, hiwain man yung puso mo, ang kita mo, Pilipino. Hiwaan man yung katawan, yung kamay mo, lalabas dugo, Pilipino. You don't have to wait 2028. You don't have to look at what the survey ratings will say, kung tumaas ka ba o bumaba ka, kung ilang points, ganun-ganon, then you will have to appear. Ha? Simple. All you have to think is Filipino. Puta na, may maling ginagawa dito eh. Sinisiraan ka ngayon. Oh. And then kikilos ka pag ikaw ang siraan. May mali rin. Dapat, naramdaman mo yung nararamdaman ng Pilipino. Okay, nararamdaman mo. So, paliit ng paliit yung elbow mo, Madam President. Paliit ng paliit, Inday, no? Paliit ng paliit. Sorry ha, pero real talk. Ito ka dati yung elbow mo. Pwede. Relax. So, BP ako eh, spare tire. Pero okay kami ni BBM, okay kami. May nakita, mali. Ayan na. Habang lumilit yung mundo mo ng kikilusan, dadating yung araw, no choice ka. You have to take up the leadership. Take the helm. Palitan mo yung kapitan ng barko. Lulubog yung barko eh. $25 million, 25 tons. Ititinda, that's money. Saan pumunta yung pera? Senate, tulog. Congress, tulog. Impeachable, wala. Hindi maano yan. AFP, tulog. Ayun yung topic ko sana eh. Mag-a-advise ako sa AFP tsaka sa PNP. Mahaba yung topic eh.
Dahil ko na sinabi, ang dami saan ba tayo napunta, ang dami natin pinag-uusapan. Ano? Pero BP, Inday, if you do not stand up, each day that passes by, you're becoming one of them. Natitiis mo ang Pilipino. Di ba? Kaka-frustrate yun from my point of view. And that will drive me to that frustration index. Frustration index. That I will have to think out of the box. And go to my out of the box na mentality. Kaya nasabi ko nga sa inyo mga Pilipino, it's not that bad. It's not really that bad. Pero kailangan din, hindi yung damdamin, silakbo ng damdamin. Kasi kami, mga seasoned commanders na kami. No? Ewan ko, I want to call myself a commander. Supremo nga daw ako eh. I want to call myself. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!